lahat mga mag-aaral. Ako ang iyong guro sa wika at panitikan. Sa araw na ito ay magkakaroon tayo ng isang aktibidad na tinatawag pong Salitang Gulo, Ayusin Mo. Ngayon, narito ang mga panuto. Mayroong inihandang jumble word ang guro na ipapakita sa screen. Kailangang ayusin ang magugulong titik upang makabuo ng isang makabuluhang salita. Handa na ba ang lahat? Kung gayon, bibigyan ko lamang kayo ng 3 minuto upang tapusin ang aktibidad na ito. Ang inyong 3 minuto ay magsisimula na. Narito ang unang salita. Tapos na ba? Narito naman ang pangalawang salita. At sa wakas ang panghuli. Narito naman ang panghuling salita. Ngayon naman ay ating iwawasto ang inyong mga sagot kung tama nga ba ang mga salitang inyong binuo. Narito ang mga sagot. Magaling at lahat sa inyo ay nakakuha ng mataas na marka. Madaling natatapos ninyo ang ating aktibidad sa takdang oras. Kaya naman sa pagkakataong ito ay magkakaroon tayo ng pagbabalik-aral at babalikan kung ano nga ba ang ating itinalakay kahapon. Binibining Bustamante, ano nga ba ang ating itinalakay kahapon? Magaling ang ating itinalakay kahapon ay patungkol sa parte ng talata. Ano naman ang inyong pananaw patungkol sa ating nakaraang talakayan? Magaling, lubhang napakahalaga ng pag-alam ng mga parte ng talata, lalong-lalo na sa paggawa ng isang sanaysay. Dahil sa paggawa ng isang sanaysay, kinakailangan mayroong malinaw na simula, maging ang gitna at wagas. Ngayon naman sa pagkakataong ito ay magkakaroon na naman tayo ng pagpapukang siglang aktibidad na tinatawag kong Hatulan Mo Ako. Ngayon naman, narito ang panuto. Gamit ang mga larawan ay sasagutan ninyo ang mga katanungang ibabahagi. Isulat ang inyong sagot sa isang buong papel. Ngayon, handa na ba ang lahat? Kung gayon, bibigyan ko lamang kayo ng 10 minuto upang tapusin ang aktibidad na ito. Ang inyong 10 minuto ay magsisimula na. Ngayon, narito ang unang larawan. Ngayon narito naman ang kanyang katanungan. At sa panghuling larawan naman, narito ang huling larawan. Ngayon naman, narito ang kanyang katanungan. Magaling at nasagutan ninyo lahat ng mga katanungang kinakailangan sa mga larawan. Sa bawat storya ay may sanhi at lumang bumubuo sa mga pangyayari. Gamit ang mga salitang hudyat ay natutukoy natin ang mga ito. Ilan sa halimbawa ng mga salitang hudyat ay ang sumusunod. Dahil, sapagkat, kaya, at bunga nito. Bilang mga mababasa at manunulat, lubos na kinakailangan natin malaman ang pagkakaiba ng sanhi at bunga ng mga pangyayari. Kaya naman sa araw na ito ay may inihanda akong gawain para sa inyo. Ang gawain ito ay pinamagatang ang pagsasama-sama ng dahilan at kinalabasan na may panutong pag-ugnayin ang parirala, piliin ang titik ng tamang sagot. Handa na ba ang lahat? Mainam at napagdugtong nyo ng tama ang bawat hanay. Naman ay mangyaring buuin ang talakayan. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto upang buuin ito. Tapos na ba? Kung hindi pa, ay magdadagdag tayo ng 1 minuto. Kung tapos na, ay mangyaring pakitago muna ng inyong mga sagot. Sa pagsusuri ng anumang paksa, mahalagang malaman ang sanhi at bunga ng mga pangyayari. Tinatawag na sanhi ang pinagmulan o pinakaugat na dahilan ng isang pangyayari. Ginagamit ang mga pangatnig na pananhi upang ipahayag ang sanhi o dahilan. Gaya ng kasi, sapagkat, dahil, dahilan sa, mangyari palibhasa at iba pa. Halimbawa,
pumunta sa nayon si inay dahil bibili siya ng pagkain. Pangatlo, maaari ring gamitin ang mga pangatnig na panubali sa pagpapahayag ng bunga. Ginagamit ang pangatnig na panubali upang ipahayag ang pag-aalinlangan, pakasakali o kondisyon tulad ng kung, kapag, kung gayon, sa makatuwid at iba pa. Halimbawa, maiiwasan ang sakuna kapag nagtulong-tulong ang mga mamamayan. Ano napansin mo sa mga binigay na panglusap? Tama! Ito ay mga sanhi at bunga ng mga pangyayari. Paano mo nalaman ang sanhi at bunga ng mga pangyayari? May palatandaan ka ba ginamit? Tama! Gamit ang mga hudyat ay natutukoy natin ang sanhi at bunga ng mga pangyayari. Sang-ayon ka ba sa mga ibinigay na halimbawa? Alin sa mga ito ang sang-ayon ka at ano naman ang hindi mo sinang-ayunan at hindi mo gagawin? Tama! Susundan mo si Faith na palaging kumakain ng mga masusustansyang pagkain, kaya naman naging malusog ang kanyang pangangatawan. At hindi mo naman susundan si Joel na hindi nakinig sa payo ng kanyang mga magulang, kung kaya napariwala ang kanyang buhay. Ayan! Upang subukan ang mga kaalaman patungkol sa ating inilakay kanina, ay magkakaroon tayo ng panibagong gawain. Ito ay tinatawag mong misteryo sa larawan. Narito ang panuto. Pagmasdan ang larawan, isulat ang maaring sanhi at bunga na ipinapakitang sitwasyon. Isulat sa isang kapat na papel. Handa na ba ang lahat? Ngayon ay magsisimula na ang 5 minuto para sa ating gawain. Narito ang unang larawan. Ano ang sitwasyon sa larawan? Narito naman ang pangatlong larawan. Ano ang maaaring naging dahilan ng pangyayaring ito? At ang panglimang larawan. Ano ang maaaring epekto sa mga taong nasa larawan? Mahusay, talaga namang ipinakita niyo ang inyong mga kaalaman patungkol sa natutunan ng kanina. Kayo naman ay susukatin mo ang inyong mga kaalaman sa pagkamagitan ng pagtataya. Narito ang panuto sa unang pagtataya. Piliin ang titik S kung ang may salungguhit ay tumutukoy ng sanhi at titik B naman kung ito ay tumutukoy sa bunga. Handa na ba ang lahat? Magaling! Sa pangalawang pagtataya naman, narito ang panuto. Sumulat ng 2 hanggang 3 na pangungusap na nagpapakita ng sanhi at bunga. Bilugan ang hudyat, salungguhitan ang sanhi at ikahon ang bunga. Handa na ba ang lahat? Magaling! Napakagaling! Talaga namang ipinakita ninyo ang inyong mga natutunan kanina sa ating talakayan dahil malaki ang inyong mga mantang natutunan. Ngunit, hindi lamang dito nang tapos sa ating ang ating talakayan. Magkakaroon tayo ng takdang aralin upang nang sa ngayon ay mas malalim pa kayong pagbuto. Narito ang ating panuto para sa takdang aralin. Para sa inyong takdang aralin, ay maaari nyo itong tignan sa ating Google Classroom. Paalalang isumiti ito sa takdang oras. At dito nagtatapos ang ating talakayan. Hanggang sa muli mga kawika!